Praise the Lord at muli tayo makakapag-aral ng mga salita ng Panginoon. Isa po sa masasabi ko na mahalaga sa ating buhay, isa sa mga mahalaga sa ating buhay ay ang patuloy natin na nabibigyan ng panahon, pagkakataon na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos, ang matuto sa ating kaisipan. Hindi lamang ang ating kaisipan, kundi ang ating puso ay magkaroon po ng desire. At hindi lamang desire na matuto, kundi ang maging bahagi ng ating buhay, ano man ang ating natututunan. Kaya sa ating po pag-aaral ng salita ng Panginoon, we believe na marami na po tayong natutunan. And short review again sa ating mga natututunan po, this team na patuloy po natin na nakikita ang pagmamahal ng Panginoon. Yung team po natin, Living in Christ, Fullness and Freedom. Okay, ito yung ating pong pinag-aaralan ng mga sulat po ni Pablo. So familiar tayo sa ating mga natutunan from Ephesians, and then nasa Philippians tayo ngayon. And last part ng Philippians yung ating mapag-aaralan. At next week pupunta tayo sa Colossae or Colossians, the Church of Colossae. So ang dami na natin narating sa Europa. So kung kayo po ay makakapag-travel someday, so mapupunta kayo sa area na yan. So siguro mabibisita nyo sa Turkey or sa Rome or sa Europe or ever sa Greece, makikita nyo po yung mga ilan sa ating pong napag-aaralan sa Bible. At of course, alam natin na si Pablo ay sumulat habang siya ay nakakulong or house arrest, at kung paano niya in-encourage sa mga believers nung panahon niya. At ngayon ay patuloy tayong ini-encourage ni Apostle Paul sa kanyang mga salita. Ito ang kagandahan ng salita ng Diyos na ating napag-aaralan. Hindi lang siya history, no? Kundi ito ay katotohanan na magpapaalala sa atin, kahalagahan na nagpapaalala sa atin sa kabutihan ng Diyos. Kaya ito po yung unang tanong, lagi ako nagsisimula sa question, do you consider helping others always is goodness? What do you think? Diba, napaganda itong virtue na to, itong goodness na to, kasi part yan ng fruit of the Holy Spirit, if you will notice. Ito yung klase ng, kumbaga po, itinuturo sa atin ng Panginoon, isang klase ng pamumuhay na nagmamanifest kung sino ang good. Diba? Sino ba talaga yung good? Sino ba talaga yung pinagmumulan ng kabutihan? Wala pa kundi ang Diyos. So, nung ginagawa ko tong tanong na to, pinag-iisipan ko talaga, makukonsider ba natin na kapag tayo ay tumutulong, lahat ba ay expression ng goodness na tinatawag? Or mayroon bang tumutulong na hindi expression ng goodness, kundi mayroon siyang ibang motibo? Maganda na makikita natin din to, no? Sa ating personal na pamumuhay. Kung kayo naka-experience na kayo ay natulungan, pero at the end of the day, feeling nyo hindi tulong yung ginawa sa inyo, gaano kasakit yun? Feeling nyo ginagawang kayo ng kabutihan, pero at the end of the day, akala ko ba, mabuti. Papakita ng kabutihan, yun pala. Iba pala ang motibo. Mayroon kayang ganong experience na pwedeng ang makita natin is a form of parang goodness para lang. It seems. Di ba? Pero the motive behind probably is not really the essence of goodness na ating natututunan sa Bible. Pero sa mundo na ginagalawan kasi natin, ang definition ng goodness depende na doon sa nag-a-apply eh. Tinulungan kita ha. Mabuti ang ginagawa ko sa iyo. Di ba? May mga ganun. Mabuti naman talagang tumulong. Pero yun ba ay goodness na sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita? So as believers of God, kasi as believers of the Lord, maganda na nakikita na natitingnan po natin itong mga bagay na to sa araw-araw. Kung paano na ang Panginoong Jesus tinuruan niya mga disciples,
mga apostles ay natuto. Si Apostle Paul nagpaalala rin kung ano yung mga dapat gawin ng mga Kristiyano na nauna po sa atin. Maganda na makita rin natin ito sa ating buhay. Every time we express itong help natin na to, o yung we express yung tatawag nating goodness, is it really good? Diba? Talaga ba yun yung expression ng goodness? Kaya po, pag-aralan natin ang mga paalala ng salita ng Panginoon. The title of our conversation is Joy and Goodness. Maganda na makita, unang-una sa sarili po natin, na mayroon talagang kagalakan. Pag nag-i-express tayo ng tinatawag na goodness, kapag ka tayo tumutulong, kapag ka tayo nag-a-advise, anything na form ng goodness, anumang ginagawa natin, sinasabi natin, dapat mayroong kagalakan. Kasi yun naman talaga ang dapat. Di ba? Pwede ba na gumagawa ka ng mabuti pero ang sama ng loob mo? Parang mahirap yata yun. Parang doon nagkakaroon ng contrast. No, na mabuti yung ginagawa pero wala kang kagalakan. Paano nangyari yun? So kinakailangan, sabi nga, ma-rectify or ma-realign or maayos. At makita natin na ang kagandahan ng tinatawag na goodness ayon sa salita ng Panginoon. Joy and goodness. Okay, let's proceed to this verse. First verse po natin is Philippians chapter 4, verse 9. According to Apostle Paul, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Pag titingnan natin mabuti itong statement ni Apostle Paul, ito tinitingnan ko to conditional. Pansinin mo. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. So pagka walang application, mararanasan kaya natin ang peace na nanggagaling sa Panginoon kung walang application ng mga natututunan mula sa salita ng Diyos. I believe yun yung point ni Paul. Kasi iba yung naranasan ng mga churches nung panahon ni Apostle Paul, iba sa Philippians, iba sa Ephesians, iba sa Colossians, iba rin sa Win Hong Kong, iba-iba yung ating pong mga nararanasan. So, ang kagandahan nito, ang point lang po dito ni Apostle Paul, gusto ni Apostle Paul na makita sa mga kapatiran, yung pamumuhay na maayos. Kung sila'y gumagawa, kung sila'y tumutulong, kung sila'y nag-i-encourage, nakikita nila na yun ay out of goodness. Alam nila na yun yung bagay na nais ng Diyos. Dahil naroon yung kagalakan na gawin ang mabuti, naroon yung kagalakan na ipakita ang bagay na nanggagaling sa Panginoon, ay bilig kasama rin yung kapayapaan. Kaya mayroon akong nabuo at kung ito po ay ating pong i-meditate, at least for the whole week, let's remember this statement or this point that practicing what we've learned from God's Word gives us peace in times of difficulties. Practicing. Ibig sabihin, pwede tayong mayroong matutunan, head knowledge, which is, by principle, alam natin to, nung tayo nag-aaral pa, it's good to have head knowledge, pero pag hindi mo talaga na-apply, di ba, iba yung impact sa buhay natin. Now, ginamit ko to kasi nung ini-encourage ni Paul, yung mga Philippians, paano kayo magkakaroon ng kapayapaan? Sa kabila ng mga nangyayari sa buhay nyo at kahit saan pumunta si Apostle Paul, alam niya kung ano yung mga experiences. Is ng Diyos na yung kapayapaan pa rin ang siyang makita at maramdaman ng mga kapatiran. In times of difficulties, sa ating buhay po, marami tayong mga difficulties. Diba? Minsan, o gaano kadalas yung minsan na pagigising ka sa umaga, parang kung ginising ka ng alarm clock mo, gusto mo i-turn off yung alarm clock mo at sabihin mo, huwag mo akong gisingin, ang sarap palang tulog ko. Pwede ba ako magpahinga ng mahaba-habang pahinga? Pero dahil alam mo may trabaho, hirap nang bumangon. Simpleng hirap yan. Dagdagan mo pa ng hirap. Pagbangon mo, nakita mo agad yung paborito mong, sino man yung paborito mo, na lagi nagbibigay sa inyo ng
kung ano man yung binibigay niya. So, halos sa araw-araw, ang dalangin mo na lang, Panginoon, palakasin mo ako. Dahil kung hindi mo ako palalakasin, baka hindi ko makayanan ang buhay sa mundo na to. Another difficulty yan. Di ba? Nag-i-start ka na ngayong gawin yung mga trabaho, biglang may nag-message. Problema dito. Problema doon. Paano na ito? Paano na ang buhay? Honey, sweetheart, ate, mami, kailangan namin ng ganito. So, at nakikita mo na lahat ng problema, saan mo hahanapin ang kapayapaan? Di ba ang hirap? So, pinag-aaralan ko yung buhay ni Apostle Paul at yung advice niya, nag-focus ako dito sa term, sa word na practicing. Yung ipinamumuhay, hindi ito madali. Hindi rin ito yung para bang, kumbaga ay isang bagay na narinig at nalaman mo ngayon, okay na agad, meron ka ng kapayapaan. Hindi eh. May proseso. May proseso po itong bagay na to. Ang mahalaga lang, ang nakita ko rito, dapat may continuity. Dapat mayroong constant practice na ginagawa. Hindi tumitigil. Diba? So, hindi tayo nag-i-stop. Alam mo, mayroon tayong natutunan na ganito, solve na tayo rito, yung ibang bagay, ayaw na natin, kumbaga, bigyan ng pansin. So by principle, mahalaga na, ito yung nakikita ko, kung ano yung pinapaunawa ng Diyos, by truth and principle, hinahanap natin at tinatanong natin sa Lord, Lord, ano yung gusto mo na maging bahagi ng buhay ko? Bakit mo to itinuturo sa akin? Kasi hindi naman lahat talaga ng nabasa natin ay talaga masasabi natin na nagagawa natin. Ito ay nagdedepende kung ano yung nais ng Diyos na gawin natin sa ating buhay. That is a general term. So, puntahan po natin ilang mga bagay na paalala ni Apostle Paul. Okay, doon sa verse 1, ang terminology na sinabi dito ni Paul, ang sabi niya, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord in this way, dear friends. So, mapapansin natin, sa verse 1 ng chapter 4, it seems conclusion, ano? Which is true kasi pagbabalikan natin yung chapter 3, pinapaalalahanan ni Paul ang mga ang mga Philippians na our citizenship is in heaven. Tayo ay tinubos na ng Diyos sa ating mga kasalanan. Inilipat na tayo ng Diyos sa isang lugar na kung saan siya yung nag-ahari. Kaya ginamit ni Apostle Paul yung citizenship na tinatawag. Kaya yung ating natutunan na relationship with Christ, yun yung point ni Apostle Paul kung bakit ini-encourage niya. Doon sinabi niya na, therefore, my brothers and sisters, whom I love and long for. Sabi niya, stand firm. Maging matatag kayo sa inyong kalagayan bilang citizen of heaven. Bilang Kristiyano, bilang may pananampalataya sa Panginoong Hesus, maging matatag kayo. So bakit niya sinasabi yung katatagan na yan? Kasi nga maraming problema. Maraming difficulty sa buhay. At dahil doon, diba, nag-mention siya ng ilang mga pangalan. At ito yon sinabi niya, I plead, tuloy natin yung reading, with Judea and I plead with Syntyche, to be of the name or the same mind in the Lord. Yes, and I asked you, my true companion, help these women, since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are in the book of life. So gusto ko mag-focus dito sa verse na to. So I remember, if you remember, nung mag-preach si Brother Alvin, nadaanan niya yan. So problemado, may problema talaga ang church on sa Philippi. And we believe lahat ng churches nagkakaroon ng problema. Nag-mention siya rito kasi yung background na ang ating citizenship ay nasa langit, maging matatag kayo. Ngayon, nung nabalitaan niya na may problema itong itong kapatiran na to, I believe kaya ganun yung concern niya. Kaya ang term niya, I plead with, para bang nakikiusap ako sa inyo. Hindi lang ito isang sulat na pinagpapaalala lang.
o mag-ingat. Kundi nakikiusap siya, ibig sabihin, probably yung impact doon sa church na kung saan ay pinanggalingan ni Paul, medyo iba na yung nangyayari. Okay? Kaya ganun na lamang yung paalala niya. At can we imagine, para sabihin niya yung term na to be of the same mind in Christ, medyo malalim yun. Medyo mabigat yan. So, bakit yan sinabi ni Paul? So, ituloy ko muna. Babalikan ko yan mamaya. In-encourage niya yung sinasabi niya na true companions, pero hindi niya pinangalanan kung sino. Of course, malinaw naman na yan ay mga kasama niya sa ministry, mga napagkatiwalaan, manggagawa rin ng Panginoon. Ang point dito na napakaganda na sinabi ni Apostle Paul is the word whose names are in the book of life. Pansinin niyo itong assurance na to na binanggit ni Apostle Paul. Para sabihin mo na ang pangalan ng isang tao ay nakasulat na sa aklat ng buhay, ito'y nagtitiyak sa iyo na ikaw ay ligtas. Na ikaw, ano man ang mangyari sa iyo, talagang nasa heaven ka na. Alam niyo po, sa panahon at mentality ng mga Jewish people, hindi sa kanila basta-basta na magkaroon ng assurance of salvation. Unless, okay, sa mindset ng Hudyo, unless righteous ka talaga. Ay, ang problema sa kanila, ang righteousness nila is by works. That's the mindset ng mga Jewish people. Kaya pagdating sa paggawa ng mabuti, ay talaga namang maaasahan mo sila. Kasi pagka ikaw ay gumagawa ng masama, alam nila, hindi ka talaga mapupunta sa langit. Kaya gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti. Maganda yung kanilang encouragement. Kaya lang, alam naman natin kung ano ang, kumbaga ay, naging result nung kanila pong practice na yon. Nagkaroon ng mga self-righteous. Hindi na nila na-consider ang God sa kanila pong mga application. Kaya pinaunawa sa kanila ng Panginoon yung tinatawag na faith in God. Nawala na sa kanila yung faith in God. Na-focus lang sila sa good works. Binalik sila ng Panginoon sa katotohanan, it is only by faith for us to be saved, not good works. At yun yung point ni Apostle Paul. Binalik ni Lord kay Paul yung idea na yon. Kaya sa kanya rin ang galing yung idea na we are saved by grace. Right? In Ephesians. Natutunan natin yan. At dito para sabihin niya na ang pangalan nitong tao na to ay nakasulat na sa aklat ng buhay. That is assurance of salvation. Na atin din pong natututunan. Encouragement yan sa kanila. So, ibalik ko uli. Diba? Problema itong si Yuda at saka si Syntyche. So, ang paalala niya, magkaroon kayo ng kaisipan na sa Panginoon. Mahirap yan. Sa atin na lang halimbawa Sa mag-asawa, mahirap na magkaroon ng the same mindset. Diba? Kaya nagkakaroon ng argument because of we don't have the same mindset. Kasi kung the same mindset tayo, hindi tayo mag-argue. Sa trabaho, bakit nagkakaroon ng argument? Diba? Ang amo at ang employer-employee, co-workers, kaya tayo nagkakaroon ng argument because we have different direction. Ganun lang po kasimple yung point ni Apostle Paul. Mayroong direction itong si Euodia, mayroong direction din itong si Syntyche. So ang nangyayari ngayon, ang effect niya sa church, nasisira. Ang gawin nyo, magkaroon kayo ng the same mind in the Lord. Hindi sinabi ni Paul na, di ba, gayahin nyo, mag-isip kayo, gayahin nyo si Pastor Timothy. Mag-isip kayo, gayahin nyo ako. Pastor nyo, si Paul. Hindi ganun yung sinabi ni Paul. Gayahin si Clement, isang mahusay na worker. Gayahin nyo itong mga... Hindi ganun na yung point ni Apostle Paul dito. Pag pag-uusapan ay conflict. Kaya maganda yung pagpapaunawa rito ni Paul. So para makita rin na natin ngayon, anong ibig sabihin ni Apostle Paul? Paano natin even matututunan or may i-apply itong point ni Paul, the same mind in the Lord. Pag sinabi natin it is applicable, of course, we agreed. Pag sinabi natin na mahirap yan, hindi yan applicable sa panahon natin ngayon, lalabas magsisinungaling si Paul.
So, ibig sabihin, nung sinabi yan ni Paul, totoo na pwedeng mangyari yan. Na magkaroon tayo ng same mind in the Lord. Papaano ngayon? Okay. So, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 16, puntahan natin yung pagpapaunawa ni Paul. Kasi, kanya rin ang galing to. Iko-connect natin. Sabi ni Apostle Paul, for who has the mind of the Lord, so as to instruct him? But we have the mind of Christ. So, pag binasa natin yung background niyan sa 1 Corinthians, so binibigyan ni Apostle Paul ng pangunawa yung mga Kristiyano na ang sino mang pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay kinakausap ng Diyos, nire-reveal sa kanya ng Diyos kung ano ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. At dahil Espiritu yung kumikilos, kung anong kaisipan mayroon si Kristo, yun din yung re-reveal ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya nasabi ni Paul na, but we have the mind of Christ. Because nakita ni Paul yung role and work ng Holy Spirit sa buhay niya. Mahirap sabihin na we have the mind of Christ if Paul is not assured of it. Paano mo masasabi? Halimbawa, hindi mo masasabi na iisa tayo ng kaisipan. Na basta mo lang sasabihin unless i-reveal mo sa akin kung ano yung gusto mo mangyari. That's the time na nag-agree tayo, okay, we have in the same mind. Di ba kaya minsan, yung simple nating ginagawa para hindi tayo nagkakaroon ng disagreement, tinatanong muna natin yung gusto ng, halimbawa, partner natin o kaibigan natin. Di ba? Simpleng example. Honey, anong gusto mong ulam ngayon? Anak, anong gusto mong bilihin? Mga simple lang yan, di ba? Kaya mo inaalam kasi baka pag nagluto ka, hindi magustuhan, ano ba yan? Hindi yan yung gusto kong pagkain. So, sasamaan loob mo. Sarap-sarapan naman habang nagluluto ka. Kaya tayo nagtatanong, o minsan, di ba, nagbigay ka ng regalo, hindi nagustuhan, sama ng loob mo. Sasabihin, hindi yan gusto ko, mami. Ang gusto ko. Hindi mo na-appreciate? Ako na nga nagbigay sa'yo. Ayaw ko niyan, mami. Ay, sama ng loob mo ngayon, di ba? Kaya minsan, nagtatanong tayo, o anak, uuwi ako, meron ka bang gusto? Mahalaga, maganda rin yon. Unless alam mo na yung gusto niya, huwag mo nang tanongin. Ang point lang dito is, the idea na, paano mo malalaman yung mind ng tao na yon, yung nasa isip niya, kung hindi mo tatanungin? Tama? That's the idea. Ngayon, nung sinabi ni Paul na, but we have the mind of Christ, it is very clear kay Apostle Paul na yung revelation ng Espiritu sa kanya ay yung nasa isip din ng Panginoong Jesus. Kaya nasabi niya to. Kasi hindi niya sasabihin kung wala siyang revelation from the Holy Spirit. Now, let's read another verse. John chapter 14. Sabi ni Jesus, ito galing kay Jesus, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So from the Lord, sabi niya, pag alis ko, ang Holy Spirit ang magtuturo ng lahat. Hindi niya sinabi na few. Lahat ng dapat yung malaman mula sa akin, ang Espiritu ang magsasabi sa inyo. Lahat ng dapat nyong malaman. Yung mga hindi naman dapat sa ating ipaalam, hindi na natin kinakailangan pang hanapin. Ang point ko po rito, pag tinignan natin mabuti, nilinaw na ng Panginoong Jesus nung time pa lang niya, na kung ano man yung gusto niyang sabihin sa mga tao na hindi nakakita sa Kanya, ang Espiritu ng Diyos ang magpaparating nun. At yon ay na-experience ni Apostle Paul. Kaya nasabi niya yung bagay na yun. Now, it is amazing ang katotohanan na to. Kasi pag tinignan natin yung timeline, kung kailan si Lord at kailan si Apostle Paul tinawag. Ang Panginoong Hesus po ay nangaral from 30 to 33 century era or AD, si Lord nag-start na mag-preach. Okay? Tumawag ng mga apostle disciples. Si Paul ay tinawag ng Panginoong Hesus from 33, after na mamatay siya, to 36 CE or century era.
nakakilala si Paul kay Jesus. Ang first gospel na si Mark yung sumulat, ayon sa mga Bible scholar, approximately 70 AD or CE po yan, nasulat. So kaya ko yung pinakita sa inyo, para mayroon tayong idea. Wala pang nababasa si Apostle Paul na sulat ni John nung sinabi niya yung role ng Holy Spirit. Na-notice nyo? Kasi nakakilala si Paul 33 to 36. Almost 40 or less than 40 years pa. Kasi 70 pa nasulat. O ay yung sila John, of course, kung si Mark sumulat 70, o sila John is after pa ni Mark. O si John yung sumulat about the Holy Spirit na sinabi ni Jesus. Dito malinaw na ang Holy Spirit ang nag-reveal kay Apostle Paul. At yung sinasabi ni Paul na role ng Holy Spirit, even the gifts, si Jesus, nakakausap ni Apostle Paul. Diba? Along the way sa Damascus. Ibig lang sabihin, mga kapatid, hindi imposible na tayo ay magkaroon ng tinatawag na the same mind in the Lord. Kung tayo po ay babalik sa salita niya at pahihintulot na natin na ang Espiritu ng Diyos mangusap sa Kanya, hindi po imposible na magkaroon tayo ng the same mind in Christ. Ang point dito na kumakita natin ito, mga kapatid, pag may mga disagreement sa mag-asawa, magulang, anak, kapatid, kaibigan, sino man, at parehas naman talagang Kristiyano, dapat mayroon tayong ganitong goal. Let's have the same mind in Christ. Anong point ni Paul? Kalimutan mo yung iyong agenda muna. Kalimutan mo rin yung iyong agenda muna. Pumunta tayo kay Lord. Ano ang nais ng Panginoon na dapat natin gawin? Kasi pag hindi tayo mag-a-agree sa ganon at i-insist natin yung ating mga agenda, wala po talagang mangyayari. Yun yung point ni Apostle Paul. Kaya humihingi na siya ng backup sa mga kapatid. Kaya doon sa munod na verses, sabi niya, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. And the Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. So, pause for a while again here. So, matapos ni Paul na encourage, tulungan nyo itong dalawang kapatid natin na to, na makita nila yung direction talaga, na mag-agree sila sa isang direction na kung saan si Jesus yung nakikita nila. In other words, nag-glorify si Jesus sa kanilang mga pag-uusap, sa kanilang mga desisyon. Kasi if we have this mind, at si Lord yung nakikita, wala talaga magiging problema. Nanonotice natin yan. And then, kaya niya sinabi sa mga sumunod, then rejoice in the Lord always. Kasi pag si Lord na yung nakikita, wala tayong maaaring pwedeng gawin, kundi ang mag-rejoice. Di ba yung simpleng bati ng magkaibigan? Nagkatampuhan kayo kahapon. Ngayon, bati na kayo. Di ba ang sarap magkape-kape? Di ba? Rejoice! Dahil bati na tayo. Ganun lang yun. Kahit sa mag-asawa, di ba? Nagkatampuhan kanina. Di ba? Bago matulog, bati na. Di rejoice. So, sa lahat ng bagay, pag naging maayos, di ba, at nagkaroon ng the same mind, what we need to do is to have this expression. I will say it again. Rejoice in the Lord. Let your gentleness be evident to all. Then, sinamahan niya ng another attributes. Gentleness. So, alam naman natin kung ano ang pwedeng maidulit nito sa relasyon. Dahil nagsimula ang lahat na tayo ay nagkaroon ng discernment in the Lord. So, magmamanifest po ang tinatawag na fruit of the Holy Spirit sa buhay po natin. So, gentleness, kasi nga, again, nakikita ni Apostle Paul na yung problema nyo, iba yung nagiging impact. Di ba, pag pinag-aralan natin yung context ni Apostle Paul, probably doon sa nangyayari sa church sa Philippi, sa kanilang mga pananalita at sa kanilang mga kilos, hindi ni Apostle Paul nakikita yung gentleness.
Hindi natin alam kung anong totoong nangyari doon. Kung paano sila nag-usap. Nagsigawan ba sila? Nagbatuhan ba sila ng plato? Walang sinabi si Apostle Paul eh. Basta sinabi lang, let your gentleness be evident to all. The Lord is near. O, pinaalalahanan niya. Ang ibig lang sabihin ni Paul, anytime babalik ang Panginoon. O, kanina ang topic namin, second coming. Doon sa Bible study. Ang tanong namin, kailan ba itong the Lord is near na to? Di ba? Ay noon pa ginagamit na yung the Lord is near. Anong ibig sabihin yan? Kasi ang idea natin ng near, yung nayan lang sa kabilang door, yung back door, kasi yung malapit. Ang paggamit po nila ng the Lord is near, ibig sabihin anytime. Anytime darating. Ibig sabihin, nayan lang yan. Tawagin mo, anytime, nayan na. So, hindi yung the Lord is near. Matagal na pinag-usapan, ba't hindi pa nangyayari? Parang hindi yata totoo. That's not the meaning of the Lord is near, kundi anytime darating. Kaya noon pa lang sinasabi ni Apostle Paul, anytime darating si Lord. Ibig sabihin, maghanda kayo. So, do not be anxious about anything. Ito maganda rin itong pag-usapan eh. Kasi sa araw-araw, minsan, yung ating pong, di ba, worries, lagi tayong pinapakaba. Naranasan nyo na ba yung madelay yung salary tapos worry ka na? Dahil sa dami ng iyong dapat dalhan, nabitin lahat. O, di ba? Or may salary ka na nga tapos may pahabol pang request. Kapos na yung budget mo. Tapos lahat talaga kailangan. Hindi mo na alam kung anong gagawin. Di ba? Minsan simpleng worry yon. Pero pag hindi natin na-guard, pwede mag-create ng wrong decision. Kailangan ko ng pera. Kuha si passport. Sanla. Pak. Kulang pa. Sanla ulit. Pak. Hanggang nabaon. Dahil lang dun sa worries. Nag-start yan sa simpleng worry, ha? Na nag-message lang, Mami, ate, kailangan natin ng ganito. Wala akong extra eh. O, hiram muna. Nagsimula sa ganon. Hanggang lumaki. Nagsimula doon sa worry. Dahil nasanay tayo na nagwo-worry tayo. Nakakalimutan natin yung sinabi ni Apostle Paul, present your request to God muna. By prayer and petition. Ugaliin po natin lagi mga kapatid. Sa totoo, hindi naman talaga may iwasan mag-worry. Ay sino ba naman hindi nag-worry? Umaga pa lang minsan grabe na yung worry natin. Hindi talaga may iwasan yan. Pero ang point ni Apostle Paul, instead na entertain mo yung worry na yan, go to the Lord, pray and ask. Kung kailangan mo ng wisdom, ask wisdom. Kung kailangan mo ng mga sa araw-araw pangailangan, ask the Lord, Lord, kailangan ko ng extra budget, Panginoon. Hindi ko alam kung paano hahanapin to. But sa'yo ko po pinagkakatiwala to. And then, trabaho ka lang normal. Kasi pinagkatiwala mo na eh. Hayaan mo ang Lord ang kumilos. Di ba? May paraan ng Panginoon at tama at we believe na si Lord ay magbibigay ng tamang paraan. Kung papaano. Ugaliin lang po natin lagi pag tayo nagpe-praise sa Panginoon, yung paalala rito, malimit ko itong sinasabi, huwag natin kalilimutan yung thanksgiving. Huwag natin naman, kasi minsan kasi tayo bilang tao, hanggat walang nakikita, hindi tayo nagpapasalamat. Parang ganon, di ba? Kasi dito, nung pinag-aaralan ko po yung verse na yan, nakita ko yung expression of faith niyan. Pag sinabi mo kasing thank you, na hindi mo pa tinatanggap, that expression of faith. Naniniwala ka na nasa iyo na yon. Kaya sinabi ni Paul dito, by prayer and petition with thanksgiving, ibig sabihin, express your gratitude to God. Hindi mo pa tinatanggap, pero pasalamatan mo ang Diyos kasi kumikilos siya. Ang pagkilos ng Panginoon ay hindi naaayon dun sa gusto natin, kundi sa paraan na makabubuti sa atin. Kung ang pagkilos ng Panginoon ay hindi niya tugunin yung prayer mo, pasalamatan mo pa rin. Ganon ba, Pastor?
Ba't pa ako nag-pray? Hindi rin pala tutugunin. Yun nga minsan ang problema natin, mga kapatid. It seems to us na pag nag-pray tayo, automatic, positive agad ang sagot ng Panginoon. Hindi po yan ang point ni Paul nung sinabi niya na, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Present your request to God. Ipagkakatiwala mo pa lang. Pansinin niyo yung sumunod sinabi ni Paul, and the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and your minds in Christ Jesus. May sinabi ba si Paul na at tutugunin ng Panginoon yung request mo kung ano man yun? Wala eh. Lord, kailangan ko ng extra money. Thank you, Lord, kasi sinabi mo, ipagkatiwala ko sa iyo. Salamat, sabi ni Pastor, pasalamatan kita, expressed by faith. And then alam ko darating yung Panginoon. Naghintay ka na 1 linggo, walang dumating. Tinawagan si Pastor, Pastor, sabi mo, akala ko ba, pag nagpasalamat, ito na. Abay, 1 buwan na, wala pa rin. Hindi po ganon yung point ni Apostle Paul. Ang gagawin ng Panginoon ay tuturuan niyo tayo magtiwala sa Kanya yung paraan na nais niya. Bibigyan tayong kapayapaan that transcends all understanding. Kung hindi niya sagutin yung ating prayer, ipapaunawa sa atin ng Panginoon yon at igagard niya yung heart and mind natin para hindi ka magtampo sa Kanya. Kasi ang tendency natin, pag hindi sinagot, nagtatampo. Kasi ang ini-insist natin, yung sa atin. Ang point ni Paul, nung sinabi niya, do not be anxious, ibig sabihin, do not entertain yung mga bagay na yon. Manalangin kayo pagkatiwalaan niyo sa. Pag tayo nagtiwala na sa Panginoon, hayaan natin na siya ang kumilos sa paraan na nais niya, mga kapatid. Alam niyo po, pag natutunan natin yan, yung worry na tinatawag. Although darating, pero hindi mo may entertain. Kasi alam mo na yung formula na binibigay sa iyo ng Diyos. Lord, nagwo-worry ako ngayon, pero sa iyo ko po pinagkakatiwala. Alam ko meron kang pagkilos, alam ko ikaw ang alam ng lahat, ikaw ang gagawa ng lahat ng paraan. Sa iyo ko po ito pinagkakatiwala. Mangyari man sa hindi yung gusto mo mangyari, dahil alam mo ang Diyos ang kumikilos, Lord, thank you. Bakit ko i-insist sa isang bagay kung hindi naman ito yung plano mo sa akin? Thank you, Lord. Yun yung sinasabi ni Paul na it will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Pagka guarded yung heart and mind natin sa Lord, hindi ka po mariredirect sa yung pananampalataya sa Panginoon. Yung expression ng thanksgiving mo, nanatili pa rin. Guarded ka eh. At ang nag-guard sa iyo yung peace of God na yon. Yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Di ba? Ito yung point ni Apostle Paul. Pag natutunan po natin, that expression of faith, that petition with thanksgiving, yung kapayapaan ng Diyos, yung pangusap ng Diyos, anak, ako ang may kaalaman sa lahat ng makabubuti sa iyo. Kung hindi ko ibibigay yan, that's for your good. Kung makakabuti sa iyo, why not? Pwede kong dublihin yan. Triple pa nga eh. Kung alam ko na kailangan mo yan, baka magugulat ka sa blessing ko. Pero ang punto, anak, yung hinihingi mo, hindi makabubuti sa iyo. Ipapaunawa yun ng Diyos. At kung tayo po'y makikinig sa Diyos at sa pananampalataya ay ating susundin, i-arrange ng Panginoon ang buhay natin. Yung worriness na tinatawag, itong worry na to, darating man yan, pero dadaan lang yan. Walang tinatawag na terminal. Stop over. And then, alis ulit. Ganun lang eh, no? Okay. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, ito, pansinin na sinabi ni Paul, think about such things. Dito ni Paul ngayon, dinala ang isang katotohanan na para magkaroon talaga ng katotohanan at aplikasyon sa buhay nyo. Yung mga pinagsasasabi ko, sabi niya, finally brothers, ito ang dapat yung pag-isipan. Kasi kahit na anong sinabi ni Paul, be stand firm, brothers and sisters, have mind, may you have the same mind in the Lord.
Kapag ka ang ating kaisipan ay wala nito, mahirap. Kaya ang galing nga ni Apostle Paul dinagdag niya ito. Kung ano yung mga bagay na totoo, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, excellent, and praiseworthy. Yun yung pag-iisipan nyo. Kung hindi napapaloob dyan, ay wag nyo nang pag-isipan. Ibig sabihin, wag nyong ilagay sa inyong kaisipan yung mga bagay na magkokos ng worry. Kasi aside, opposite to that po, ang pwedeng pagmulan ng worry. O halimbawa, nag-stick ka sa bagay na hindi naman totoo. Yung pinaasa ka lang. Pero ang totoo, hindi pala. Yung nangangako, yung sinasabi, whatever is true, di ba? Opposite dyan is false. Di ba? Nag-stick ka dun sa hindi naman mga totoo. Yung mga pangako na walang katotohanan, inasahan mo, yun yung talagang nilaro mo sa isip mo. Wow, darating na yung panahon na yun, ganyan. Tapos walang nangyari. So, paano? Di ba worry ka nun? Pag pinag-aaralan po natin ang Word of God, and we ask the Holy Spirit to teach us, He will reveal to us the things that right for us. Ito, tip, malimit ko ito sinasabi. Tip, pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, huwag mong isipin yung kaibigan mo o kapitbahay mo. Ito para sa kanya to Bakit? Alam nyo, masasayang yung pangungusap ng Espiritu ng Diyos. Kung every time you study the Word, ang nasa isip mo, ibang tao. At hindi mo tinitingnan yung sarili mo doon sa Word. Di ba naituro kayo sa mga dumaan sa akin sa pag-aaral sa ating pong OPS? Pag tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, we ask the Holy Spirit, Lord, ano yung totoo dito? Yan. Yun yung ating iniisip. Lord, ano yung novel? Ano yung mga bagay na dapat na maging applicable sa buhay? Ano, Lord, yung right? Ano yung pure? Dapat naroon po tayo sa mga katotohanan na yun. Kung hindi po ito nagpapatungkol ni Paul, huwag nating ilagay sa ating kaisipan. Pwedeng dumaan yon. Yung point dito na think about such things, hindi yan yung basta lang na para bang naisip mo lang. Ang point dyan ni Paul, mapanatili mo yun sa kaisipan mo. Think about such things. Hindi mo lang basta naisip tapos kinalimutan mo na. Hindi. Ang point dyan ni Paul, yan ang ilagay natin sa ating mind. Kung ano yung mga bagay na yan. At doon sa verse na ginamit ko kanina, whatever you have learned or received or heard from or seen in me, put it into practice. And the God of peace will be with you. So hindi lang, ang pasinin niya, hindi lang mind yung kinukuha sa atin ng Panginoon. Even our lifestyle, our practice. So magkasama yon lagi, di ba? Yung ating napag-iisipan, yung ating minemeditate, yung ating natututunan, yung pinag-iisipan natin ng malalim, Lord, ano yung plano mo? Ano yung pang-usap mo sa akin? Meron kaming samaan ng loob ni Eudia, Panginoon, ikaw si Sintake. So, hanapin mo si Eudia. Baka nasa central ngayon. Puntahan mo. Kausapin mo. Diba? Or hanapin mo si Clement. Clement, samahan mo nga ako kasi si Eudia, hindi kami magkaintindihan. So, kausapin mo nga kami. May parehas kaming desisyon. Hindi kami magkaintindihan talaga. Yung mga so, pagka ang kaisipan natin po, di ba, ay napopokus sa mga bagay na nais ng Panginoon and then dadalhin tayo ni Lord sa tamang practice or aplikasyon. Yung kapayapaan ng Diyos, maararanasan po natin. Totoo po yan Pag nagagawa natin yung nais ng Panginoon, payapa talaga ang buhay. Na-experience na ba yun? Di ba? Pagka nasunod mo yun, kahit simple lang na pagsunod sa Panginoon, ang sarap ng pakiramdam Tapos pagka makulit ka rin sa Lord, parang ang sama rin ang pakiramdam. Ano ba yan, Lord? Kulit-kulit ko. Alam ko naman hindi ito dapat Dapat kasi ganun Dapat ganun. Hindi ka na mapakal. Ayun. Feeling mo, parurusahan ka na ng Diyos.
May mga ganun tayong kaisipan, yung worries natin, yun yung nag-i-stay sa mind natin. Kaya lagi natin balikan yung katotohanan. Kaya ako po nasabi, practicing what we've learned from God's Word gives us peace in times of difficulties. Marami po tayong matututunan. Marami na tayong naririnig. At ang kagandahan sa salita ng Panginoon, paulit-ulit ko itong sinasabi, marami mong beses maririnig yan. Mababasa yan. Pero ang kagandahan ng Word of God, ang application yan is very timely lagi. Nabasa mo na before, na-apply mo na. Tapos may mangyayari ulit, nabasa mo ulit. Mapapansin mo, applicable ulit. Yun ang kagandahan sa salita ng Panginoon. Kaya non-stop dapat ang learning and ang practicing. At hindi lang sa atin, applicable din sa iba. So yun po yung point dito, hindi tayo dapat tumitigil sa learning natin pag pag-uusapan salita ng Diyos. Kahit maraming beses mo pang natutunan yan or narinig. Now, ito ang katotohanan mga kapatid sa salita ng Panginoon. Because the Word of God is Spirit. Kapag ka wala pong practice or application, hindi nagkakaroon ng manifestation ang power ng Holy Spirit sa buhay ng tao. Bakit ko nasabi? Maraming mga tao memorize ang Bible. Mas marami pong magagaling kaysa sa atin. Alam ang Genesis to Revelation. Maraming mga Bible scholar. Mas matatalino po sa atin. Pero pag pinag-usapan yung lifestyle and doctrine, iba naman yung kanilang sinasabi. Alam nila yung Bible. Kaya nakita ko po yung katotohanan. Pag wala talagang application ng Word of God based doon sa sinasabi ng Panginoong Jesus na pamumuhay, you're lovely, di ba? Noble, yung sinasabi ni Paul. Excellence, praiseworthy. Ibig sabihin, bagay na nagbibigay glory sa Panginoon. Pag wala po ganung, pag hindi yun ang direction ng ating application ng Word of God, mawawala ng saysay yung knowledge natin. Kahit anong knowledge mayroon ang tao sa Word of God, pag hindi si Jesus yung mag-glorify, kagaya sabi ni Paul, masasabi ko po, everything is useless. Siguro may kilala rin kayo or may alam kayo na matalino sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, pag nagbasa, talagang alam. But the lifestyle is not pleasing to the Lord. Paano mo sasabihin yun? May sarili siyang desisyon sa buhay. Where is the Lord? Wala. Where is the guidance of the Holy Spirit? Wala rin. Paano mo masasabi na ang guidance ng Holy Spirit ay nasa tao? Tingnan mo ang lifestyle. Tingnan mo ang mga desisyon. Tingnan mo ang mga lumalabas sa bibig. Because the Holy Spirit will not allow na ang buhay na pinananahanan niya ay gamitin ng kasamaan. The Lord will not allow that. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para ang salita niya ay hindi mawala ng kabuluhan. Maraming mga bagay sa Biblia ang pinatunayan na ng Panginoon. Pwede nga niyang puwersahin ang tao, di ba? Pwede. Pero ayaw niyang gawin. Pwede niyang gawin Pero bakit ayaw niyang gawin? Kasi gusto ng Lord na magsimula sa puso ng tao. At doon ngayon, kikilos ang banal na Espiritu para mag-manifest ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you were concerned, but you had no opportunity to show it. Let me continue first yung mga ilang verses. I know what it is to be in need, and I know what it is to have, or what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. So itong verse na to ay maganda rin po na makita natin. Pagdating sa pagtulong ng mga
Philippians kay Paul, na-appreciate ni Apostle Paul. Although may delay, sinabi naman ni Paul narin yung desire nyo, kaya lang yung means to do it, may mga hindrances. Probably because wala namang remittance na maayos pa nung araw, di ba? Talaga namang buwan, no? Walang GCash nung araw. So, buwan para makarating kung maka-experience pa ng masamang panahon, di lalong hindi makarating. Di ba? Kung hindi natin alam. So, kung ma-hold up, lalong problema. Alam ni Apostle Paul from the very beginning, yung heart ng mga Philippians. Gusto niyong tumulong. Kaya lang may mga delay. I appreciate that. Sinabi ni Apostle Paul itong, I have learned the secret of being content in any and every situation. Sinasabi lang niya, nung mga panahon na hindi niyo ako tinutulungan, mga kapatid, I'm happy also. I have that joy to do whatever God entrusted me. Kasi sinabi niya, I can do all this through Him who gives me strength. Ang sinasabi niya dyan, ay yung condition na mayroon siya sa kulungan, na kahit anong hirap, magagawa ko pa rin na maglingkod sa Panginoon. Magagawa kong sumulat sa mga ibang churches. Magagawa ko pa rin mangaral because of Jesus. Ina-assure lang ni Paul yung taga-Philippian, ang mga Philippians, na huwag kayong mag-alala, kahit hindi nakakarating yung support nyo sa akin, papatuloy ko to. But I appreciate your support. Mapapansin natin, in-appreciate ni Apostle Paul yon. Nililinaw niya na ang kalakasan ng Panginoon ay nakay Apostle Paul. Ito ay nagpapaunawa rin na pag ating i-analyze na mabuti, na ang gawain ng Diyos na pinakita ni Lord kay Apostle Paul ay hindi talaga nakabase sa tao. Kasi na-delay na yung mga support, pero si Apostle Paul tuloy-tuloy. Malinaw kay Apostle Paul na ang gawain ng Diyos ay nakabase talaga sa Diyos. Na kahit wala siyang financial support, magpapatuloy siya na gawin kung ano yung bagay na nais ng Panginoon. Yun yung pinapaunawa ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. At titingnan po natin sa muna, yes, it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. Ang galing ng mga Philippians talaga. Yung kanilang heart to support Apostle Paul, yung mission talaga nila, is talagang for the propagation ng gospel. In-encourage ni Apostle Paul ang mga taga-Pilipos sa mga ginagawa nyo. Napakaganda. At kay Apostle Paul, talagang nakita niya yung love talaga ng mga Kristiyano na to sa kanya. And sabi niya, at sabi ko nga, helping others is a way to do good when we are guided by God's Word. So, nakita ko rito kasi na ang pagtulong ng mga taga-Pilipos kay Apostle Paul ay malinaw sa kanila na ito yung nais ng Diyos na gawin nila. Na sinabi sa salita ng Panginoong Hesus na suportahan si Apostle Paul sa mission trip. Dahil doon lalaganap ang salita ng Panginoon. So, talagang para sa mga Philippians, let's do this for the Lord. Kasi ito ay isang gawain para ang salita ng Panginoon ay makarating sa iba't ibang lugar. At salamat sa Lord, kaya nakarating ito sa Hong Kong ay dahil probably sa support ng mga taga Pilipos. Kasi nakasulat si Paul. Maraming ginamit ng Panginoon. And mga kapatid, ganun kasi ang gawain ng Lord Yung ating pong gawain ngayon, hindi natin alam. Maaaring mawawala na rin tayo sa mundo in future. Yung in-establish natin, yung mga ginawa natin, the tithes and offering natin na marami ring napagdadalhan, na-establish dito sa Hong Kong, yung ginawa natin. Maraming umattend na sa Win Hong Kong, yung iba nasa iba't ibang bansa na. Maraming nakakilala sa Lord, maraming na-train dito sa Hong Kong. Ito po sa ating pagtutulungan.
because of our goodness, we help each other to strengthen this church. Someday, di ba? At marami tayong mga kapatid na naaalala tayo na nasa ibang bansa na hindi tayo makalimutan dito sa Hong Kong. Love na love kaya nila tayo. Di ba? So pagka tayo may mga activities, anong pwede namin magawa, tumutulong sila sa atin. Naisip ko yung mga Philippians, siguro naalala nila si Paul. Ano nangyayari kay Paul? Yung support natin hindi makarating. Sinong pupunta ron? O ikaw, mamangka ka na. Punta ka na ron. Siguro, ganun yung kanilang kaisipan. Kasi sa sulat ni Paul, feel ni Paul yung love ng mga taga-Pilipos. Kaya nakita ko, helping others is a way to do good when we are guided by God's Word. Clarify ko lang. Kaya inilakip yung gabay ng salita ng Diyos. Kasi pwede kasi na may tumutulong hindi ayon doon sa plano ng Diyos. Na ang point ng tao kaya tumutulong is personal. Motive. Or mayroon siyang hidden agenda. Pwede yun eh. O, tinulungan kita ha. Huwag mo yung kalilimutan. Darating ang panahon, kakailanganin ko yan. Di ba? Is it good to help someone? Di ba? Tapos, yung pala, mayroon kang hidden agenda na para bang yung ginagawa mo is investment. Hindi pala tulong, investment. O, pagbalik niyan, dapat doble. Di ba? Is it really help? Kaya nakita ko sa ating buhay talaga, mahalaga yung goodness, joy and goodness ay napakaganda. Helping people is good. Ma-express natin yung goodness pag tayo tumutulong eh. Pero dapat let's clear or let's define our agenda. Bakit tayo tumutulong? Supporting the church. It's good that we are guided by God's Word. Kaya tayo nagkakaroon ng support sa mga missionary. Diba? At nakakalungkot, balita sa buong mundo ngayon, ang daming mga nasisirang churches dahil sa pera. And that's not our business, mga kapatid. Kaya ko lang na daanan to kasi ang ganda nung pagkilos ng Panginoon sa buhay ni Paul at ng mga taga-Pilipos. No, na makikita natin na pag tayo po talaga ay nasa salita ng Panginoon, hindi po tayo malilihis. Kaya sabi ni Paul, and my God will meet all your needs according to your riches of His glory. Diba? In Christ Jesus. Assurance eh. Dahil sa inyong ginagawa, mga taga-Pilipos, ang Diyos na aking pinaglingkuran, ang siyang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan. Di ba napakasarap isipin na hindi sa atin umaasa yung tao, kundi sa Diyos na ating inaasahan. My God will meet all your needs. Maganda yung paalala na ito ni Apostle Paul. Natingnan din po natin. So, pag tiningnan natin sa context natin ngayon, every time we serve God, every time we help people, every time we support the missionary, every time we give our tithes and offering, let's remember, it is God who will bless us. It is the Lord who blesses us. Hindi po tao. Yun yung kagandahan. Kaya ang ating panalangin na sa bawat isa, Lord, hindi namin alam kung ano ang paraan, pagkilos mo, Panginoon, kung sino yung gamitin mo sa mission, sa pangangaral. But Lord, gamitin mo kami, maging bahagi kami. Kung ano man yung plano mo, para ikaw ay maipakilala sa mundo na to. Bless us, O Lord, sa paraan na nais mo. Hindi lamang po sila financially na blessed ng Panginoon. I believe spiritually, they were blessed.
Their lifestyle, naging magandang halimbawa ang buhay, mga kapatid. At isa yun sa napakagandang blessings. Kung titingnan po natin, ang blessing ng Panginoon ay hindi lamang sa mga material na ating pangailangan. Kaya po yung tanong ko kanina, do you consider helping others always is goodness? Let's pray for it, mga kapatid. Ipag-pray natin. Hindi po mali ang tumulong. Maganda ang pagtulong. But you should check the motive behind. Kasi bine-bless ni Lord ang matulungin eh. Pag ikaw ang pinagmumula ng pagpapala, the Lord will bless you. Pero pag nakikita ni Lord hindi tama yung motibo, hindi ka mabibless. Tapos mahihirapan ka lang lalo. Panginoon, ginawa ko na nga lahat, tapos, ba't ganun? Ito yung ganti? Ito ba yung dapat sa akin, Lord? Ito ba yung, baka reklamo yung na hindi po dapat reklamo. Dahil, di ba, malinaw naman eh. Pagka ginawa mo sa Diyos, at ang Diyos ang inaasahan mong tumulong, meron kang kagalakan sa lahat ng ginagawa mo. Si Lord naman ang magbibigay siya ng wisdom kung dapat mo talagang gawin yan eh. Yan ba ang dapat mong itulong? Yan ba ang dapat mong ibigay? Si Lord din ang magbibigay siya ng wisdom eh. Kung wala sa puso mo, ba't mo gagawin? Kaya tayo nahihirapan, nagbibigay tayo ng parang pikit mata eh. No? Yung tumutulong ka ng pikit mata, bahala na, o yan, kailangan. Pero sama na sa loob. Huwag ganun eh. Pray for it. Diba? Mahalaga na malinaw po sa atin yung ating ginagawa na pagtulong ay dahil sa tinatawag na goodness. Kung sa tingin mo hindi mo dapat tulungan dahil alam mong mapapasama, pero kaya mong tumulong. Pero pag ginawa mo mapapasama, hindi po goodness yun. Tinulungan mo, mapapasama. That's not goodness. Oh my God. Oh my goodness. Parang bakit mo gagawin ang isang bagay na ikasasama ng tao? Pastor, gusto ko lang naman tumulong, nangangailangan. Eh, makakasama nga sa kanya yon. Huwag mong gawin. Hanggang matuto, at pag natuto na, yan, i-guide mo na siya sa tama. Saka mo siya tulungan. Tulungan mo siya sa mga pananalita, sa mga advice, or mga bagay na alam mo na hindi dadalhin sa kasamaan, yung itutulong mo. Pero kung alam mo, at alam niyo na yung ibig ko sabihin, as much as possible, pray for it, mga kapatid. Minsan tayo kasi maawain talaga tayo. Maawain tayo, mahabagin tayo. Diba? Pero ayaw ng Panginoon na yung blessing niya na binibigay sa atin, mabaliwala dahil sa hindi mo naingatan kung saan mo dadalhin. Ang Panginoon, the more na tumutulong ka, the more kanyang i-bless. Pero titingnan ng Lord kung saan mo dinadala yung tulong. Kasi kung hindi sa Lord nagbibigay ng kapurihan yung ginagawa mo, paano ni Lord dadagdagan yung blessing? Nakukuha niyo po yung point? That's how the Lord teaches the Philippians. At si Apostle Paul, yung pinaalala niya. Kaya sabi ko po, practicing what we've learned from God's Word gives us peace in times of difficulties. So, nasa lahat ng ginagawa natin, I believe, tutulungan at tuturuan ng Panginoon ng bawat isa para yung kapayapaan maramdaman natin. Ano mang hirap, kahit na minsan hirap na tayo kasi ikaw lang talaga yung inaasahan. Talagang ganun ang buhay minsan eh, no? Walang ibang nagtatrabaho. Ate, ikaw lang talaga yung pwedeng tumulong. Pero masaya ka dahil nakikita mo yung blessing ng Panginoon. Okay lang, sige, bunso, tiyaga lang, makakaraos tayo yan. Alam mo yung kahit umiiyak ka, pero masaya kang tumutulong. Di ba, sa mga anak nyo, ini-encourage yung mga anak, tiyaga lang, sige, kahit hirap dito si mami, basta ito, magtitiis kayo dyan, ito lang kaya ni mami. Tuturuan naman natin.
Huwag mong pahihirapan yung sarili mo rito na magkambaon-baon ka sa utang na mahihirapan ka na. Dahil gusto nung anak mo ito, bigay ka ito. Ay kung hindi mo kaya, sabihin mo sa kanila, anak, ito lang yung kaya. Ami, ha? So, pagtiisan muna natin. Mga ilang taon lang yan. Pagdating ng panahon at medyo nakabuelo na tayo, dudublihin ko. Marirealize nila yon no? Turuan po natin. Turuan natin. Hanggang sa matutunan nila, payapa ka rito, payapa din sila ron. Kahit ang ulam simple lang, masaya naman eh. Di ba? Okay lang naman mag-Jollibee paminsan-minsan. Okay naman. Wala namang problema ron, di ba? So, ang point mga kapatid, yun nga, ang kapayapaan ng Panginoon, pwede niyang ibigay kahit minsan talaga mahirap ang buhay. Ang mahalaga, yung ating pong desire to practice kung ano yung natututunan natin sa salita ng Panginoon. Laging nayan yan. Laging ang prayer natin, Lord, help me, magawa ko po yung nais mo sa buhay ko. Kung ano yung nais mo, Lord, sa buhay ko, tulungan niyo ako na magawa ko po yun. Kaya ang last advice ko pang sa bawat isa is this. Be familiar with God's Word and rely on the Holy Spirit to understand it. Lagi po nating basahin, pag-aralan, pakinggan. In times of application, ask the Holy Spirit to understand. Kasi ito sinasabi ko sa aralan, wrong interpretation, wrong application, wrong lifestyle. Kaya we rely sa Holy Spirit, mga kapatid. Sa prayer natin, basa ng Panginoon ang puso natin. Sabihin mo lang sa Kanya kung ano yung gusto mong mangyari na makabubuti sa iyo. I-guide ka po. Amen? At salamat sa Panginoon, I believe na sa ating pong pamumuhay bilang nananampalataya ng Panginoon, marami tayong pwedeng matutunan, mga kapatid.